Kumusta mga kaibigan? Balik tayo sa Kalusugan Lahat Channel. Hangad ko ang marami pang kalusugan at kapayapaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Kung mahilig ka sa mga natural na pamamaraan, narito ang 3 uri ng tsaa na dapat mong inumin linggo-linggo para sa mabuting kalusugan. Upang mapalakas ang iyong resistensya, linisin ang iyong atay at bato at ilayo ang kanser. Kaya, ano ang mga tsaa na iyon? Inaanyayahan kitang panoorin ang video na ito upang malaman ang tungkol dito. Ang mga problema sa buto at kasukasuan ay karaniwang nauugnay sa edad, kung saan ang osteoporosis ay nagpapahina, nagiging marupok at hindi gaanong siksik ang mga buto. Ang hypocalcemia, osteoporosis at pamamanhid ng mga kamay at paa ay mga senyales na kulang ka sa calcium. Ang ating katawan ay nangangailangan ng calcium, ngunit hindi ito kayang synthesize ng mag-isa at dapat itong makuha mula sa labas. Kaya, mayroon ka bang alinman sa mga sintomas na ito? Kung mayroon, subukang gamitin ang pamamaraang ito upang makita ang kapansin-pansin na pagpapabuti. Ang unang sangkap para sa formula ngayon ay niyog. Mangyaring maghanda ng isang niyog tulad nito. Putulin ang tuktok ng niyog tulad nito. Ano ang mangyayari kung kulang ka sa calcium? Sa paglipas ng panahon, ang mababang antas ng calcium ay maaaring makasama sa katawan, tulad ng pagtaas ng panganib ng osteoporosis, diabetes, neural conduction disorder, at pagdudulot ng mga sakit sa cardiovascular. Bukod pa rito, ang kakulangan sa calcium ay maaari ding magdulot ng mga sakit sa pagtunaw at ang matinding kakulangan sa calcium ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pamamanhid at tusok sa mga daliri, muscle spasms, o abnormal na tibok ng puso. Ang niyog ay kilala sa malaking epekto nito sa pagsuporta sa malusog na buto, na may halos 90.2 milligrams ng calcium sa isang baso ng sabaw ng niyog. Ang inuming ito ay itinuturing na isang mahusay na pinagmumulan ng nutrisyon para sa buto. Bukod sa iba pang pagkaing mayaman sa calcium, maraming tao ang hindi nakakakonsumo ng sapat na calcium at ang hindi sapat na calcium ay maaaring humantong sa mga problema sa osteoporosis tulad ng mababang density ng buto, pagkawala ng buto, at mas mahina, mas madaling mabaling na buto, lalo na sa mga kababaihan na nasa menopause. Sa isang pag-aaral sa modelo ng hayop, ang mga daga na pinutulan ng obaryo at binigyan ng sabaw ng niyog araw-araw o pinakain ng langis ng niyog ay nagkaroon ng dami ng buto ng femur at ilang ibabaw na makabuluhang mas malaki kaysa sa mga daga ng kontrol. 2. Kakayahan laban sa oxidative. Ngayon, kailangan nating magtrabaho sa isang kapaligiran na may polluted na hangin, usok, pati na rin pagkain at inumin na nagreresulta sa pagtanggap ng maraming free radicals ng ating katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa hayop na ang sabaw ng niyog ay may epekto sa pagbabago ng istruktura ng mga free radicals na ginagawang hindi sila makakasama sa katawan, kapansini-pansing nagpapabuti sa kawalan ng balanse ng oxidative, nagpapababa ng aktibidad ng mga free radicals na sinamahan ng pagbaba ng presyon ng dugo, antas ng triglyceride, at insulin. Ang ikatlong epekto ng niyog ay ang pagsuporta sa kalusugan ng cardiovascular. Ayon sa mga pag-aaral, ang sabaw ng niyog ay may kakayahang magpababa ng kolesterol at triglycerides, lalo na ang dami ng taba sa atay. Ang isang malusog na atay ay makakatulong sa iyong katawan na alisin ang maraming sakit. Tinatantya ng mga siyentipiko na ang mga taong may timbang na 68 kilogram ay kailangang uminom ng 2.7 litro ng sabaw ng niyog araw-araw upang epektibong mabawasan ang kolesterol, katumbas ng paggamit ng mga statin na gamot. Ang epektong ito ay napakagaling, lalo na sa mga may mataas na presyon ng dugo. Ang susunod na sangkap para sa recipe ngayon ay dahon ng buyo. Kakailanganin kong gumamit ng 1 hanggang 10 dahon ng buyo tulad nito. Ang dahon ng buyo ay napakapamilyar sa mga Pilipino.
Ito ay kilala rin bilang nganga o ikmo. Ang dahon ng buyo ay naglalaman ng ilang nutrients tulad ng B vitamins, cupric acid, carotene, essential oils, at kilala sa unang epekto nito na makatulong na mapawi ang pananakit ng kasukasuan dahil sa gout. Ang dahon ng buyo ay naglalaman ng maraming mataas na antiseptic na sangkap, kabilang ang Chavicol, na tumutulong sa paggamot sa pananakit ng kasukasuan at arthritis na dulot ng impeksyon. Pangalawa, ginagamot nito ang diabetes. Ang mataas na antas ng oksihenasyon kapag stressed ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo sa mga pasyenteng may diabetes. Ang paggamit ng dahon ng buyo ay may epekto laban sa oksihenasyon na ito na tumutulong na mapanatili ang katatagan ng asukal sa dugo at maraming pag-aaral ang nagpakita ng napakapositibong epekto ng paggamit ng dahon ng buyo sa paggamot ng type 2 diabetes. Bukod pa rito, ang anti-inflammatory active ingredient na nasa dahon ng buyo ay may mataas na antiseptic properties na tumutulong na maiwasan ang mga sakit tulad ng mataas na taba ng dugo, cardiovascular disease, o fatty liver disease na tumutulong na protektahan ang ngipin at gilagid at nililimitahan ang cavities. At ito ang lahat ng dahon ng buyo na mayroon ako. Ilalagay ko ito sa isang tabi. Ngayon, ilagay ang lahat ng sabaw ng niyog at dahon ng buyo sa isang baso. Pagkatapos ay gumamit ng plastic wrap at balutin ito. Ilagay sa refrigerator sa loob ng 10 hanggang 12 oras bago gamitin. Habang naghihintay, ibabahagi ko sa iyo ang ilang impormasyon upang matulungan kang pangalagaan ang iyong kalusugan at ng iyong pamilya. Anong mga pagkaing mayaman sa calcium ang makakatulong upang magdagdag ng tamang dami at sapat na calcium? Sinasabi ng mga eksperto na ang pinakaligtas at pinakamadaling paraan upang ayusin ang kakulangan sa calcium ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng calcium sa pamamagitan ng mga pagkaing mataas sa calcium. Kaya, kung kulang ka sa calcium, ano ang dapat mong kainin? Ito ay isang tanong na marahil lahat tayo ay nagtataka. Una sa lahat, gatas at keso. Ang gatas at keso ay parehong mahusay na pinagmumulan ng calcium. Ang isang baso ng 250 ml ng gatas ng baka ay naglalaman ng humigit kumulang 300 hanggang 350 milligrams ng calcium. Depende sa kung ito ay buo o walang taba. Pangalawa, maari mong dagdagan ang calcium sa pamamagitan ng mga buto. Halimbawa, linga o chia seeds ay mga buto na hindi lamang naglalaman ng maraming calcium, kundi nagbibigay din ng malusog na protina at taba para sa katawan. Ang isang kutsara ng linga, humigit kumulang 9 g, ay nagbibigay ng hanggang 9% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan sa calcium. Ang 28 gram ng chia seeds ay nagbibigay ng 18% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan sa calcium. Ang ikatlong uri ay yogurt. Ito rin ay isa sa mga mahusay na pagkaing nagpapayaman sa calcium na mayaman sa probiotic strains at nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan. Ang isang 200 gram na tasa ng plain yogurt ay nagbibigay ng 30% ng iyong pangangailangan sa calcium kasama ang phosphorus, potassium, at bitamina B2 at B12. Pang-apat, ang grupo ng matatabang isda. Para sa mga taong kulang sa calcium, dapat ding isama ang grupong ito ng isda sa kanilang dieta. Alam mo ba, ang 85 gram ng salmon ay nagbibigay ng 21% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan sa calcium. At panglima, ang mga munggo ay isa ring mayaman na pinagmumulan ng fiber, protina, at micronutrients. Narito ang ilang pagkaing mayaman sa calcium na madali mong maisasama sa iyong dieta at tapos na rin ang aking produkto. Ngayon ay sisimutin ko ang dumi at ituturo sa iyo kung paano ito gamitin. Bawat araw, kakain ka ng 250 hanggang 300 ml ng sabaw ng niyog at dahon ng buyo. Gamitin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng laban-atin na araw. Magpahinga ng 3 araw pagkatapos ay inumin muli. Panatilihin ang 3
hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ang sabaw ng niyog ay napaka-espesyal, kaya ang pinakamahusay na oras upang gamitin ang sabaw ng niyog para sa maximum na benepisyo sa katawan ay maaaring konsultahin. Una, bago at pagkatapos kumain. Uminom ng isang baso ng ganitong uri ng sabaw bago kumain, lalo na sa umaga, upang matulungan ang iyong tiyan na makaramdam ng mas matagal na pagkabusog na pumipigil sa ugali ng sobrang pagkain sa buong araw. At ang sabaw ng niyog ay mababa sa calories at madaling tunawin. Ang pag-inom ng sabaw ng niyog ay may mahusay na epekto sa pagtunaw, kaya makakatulong ito sa iyo na mabilis na matunaw at maiwasan ang pagduduwal pagkatapos kumain. Pangalawa, maaari kang uminom ng sabaw ng niyog bago matulog. Ang matamis at kaaya-ayang aroma ng sabaw ng niyog ay makakatulong na mapakalma ang iyong mga ugat, mabawasan ang pagkabalisa at pabagalin ang tibok ng puso, labanan ang stress, kalmahin ang isip na ginagawang mas madali para sa iyo na makatulog at makatulog ng mahimbing. Kasabay nito, ang pag-inom ng sabaw ng niyog bago matulog ay makakatulong na maalis ang lahat ng toxins at linisin ang urinary tract, maiwasan ang impeksyon sa urinary tract o iba pang mga sakit. Pangatlo, pagkatapos mag-ehersisyo. Pagdating sa malusog na inuming pang sports, ang unang pangalan na binabanggit ay sabaw ng niyog. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, ang sabaw ng niyog ay isang mahusay na inumin upang palakasin ang enerhiya na nagpapuno sa mga electrolyte na nawala sa pawis. Maaari mong piliin ang anumang oras upang tamasahin ang inuming ito na pinakaangkop sa iyo. Ang munggo ay kinagigiliwan ng maraming tao dahil sa natatanging lasa nito at naglalaman ng maraming nutrients na tumutulong sa iyo na protektahan ang iyong kalusugan. Ang munggo ay naglalaman ng maraming nutrients na mabuti para sa digestive system, puso, at daluyan ng dugo na pumipigil sa mga mapanganib na sakit. Ang mataas na presyon ng dugo ay palaging isang alalahanin sa kalusugan para sa mga matatanda. Ito ay itinuturing na isang sakit na maaaring tahimik na pumatay at magdulot ng hindi mabilang na komplikasyon. Samantala, ang sakit na ito ay unti-unting nagpapakita ng mga senyales ng pagkabata. Ang sanhi ng mataas na presyon ng dugo ay mula sa iba't ibang dahilan at depende sa bawat sanhi. Mayroong mga hakbang upang matulungan kang patatagin ang presyon ng dugo ng epektibo na maiiwasan ang mga komplikasyon. Isang napakanatural na paraan at naglalaman ng maraming nutrients na tumutulong sa iyo na maiwasan ang mga sakit tulad ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, mataas na taba ng dugo, fatty liver, o cancer diabetes. Ang unang sangkap na kailangan mong gamitin para sa resipe na ito ay munggo. Para sa resipe na ito, gagamit ako ng 200 gram ng munggo. Maaari kang gumamit ng mas kaunti kung maliit ang iyong pamilya. Ang munggo ay isang pinagmumula ng nutrients dahil ang binhi na ito ay mayaman sa bitamina at mahahalagang mineral para sa katawan. Mayaman ito sa protina, carbs, fiber. Bukod pa rito, ito rin ay isang mayamang pinagmumulan ng mahahalagang bitamina at mineral para sa katawan tulad ng folate, B vitamins, selenium, plant-based protein, manganese, magnesium, iron, at copper. Kilala ito sa epekto nito na makatulong na maiwasan ang mga malalang sakit. Ang munggo ay naglalaman ng maraming malusog na antioxidant tulad ng phenolic acid, flavonoid, caffeic acid, at cinnamic acid. Ang mga antioxidant na ito ay tumutulong na i-neutralize ang mga free radicals na maaaring magdulot ng malalang pamamaga, sakit sa puso, o cancer. Ipinapakita ng mga in vitro na pag-aaral na ang mga antioxidant mula sa munggo ay maaaring makabawas sa paglago ng cancer, sa baga, at cancer sa tiyan na dulot ng mga free radicals. Kilala rin ito sa epekto nito na makabawas sa antas ng masamang kolesterol na nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso.
Ipinakita ng isang pag-aaral na ang munggo ay maaaring makatulong na epektibong mabawasan ang dami ng masamang kolesterol sa katawan. Ang resulta ng 26 na pag-aaral ay nagpakita na ang pagkain ng humigit kumulang 130 gram ng beans ay maaaring makabuluhang magpababa ng antas ng masamang kolesterol sa dugo. At ang isang pagsusuri ng 10 iba pang pag-aaral ay nagpakita rin na ang isang dieta na mayaman sa mga buto ng bean ay maaaring magpababa ng antas ng masamang kolesterol ng LDL sa dugo ng humigit kumulang 5%. Isang napakagandang numero. Kilala rin ang munggo sa epekto nito na magpababa ng presyon ng dugo. Ang presyon ng dugo ay isang napakapopular at medyo seryosong problema sa kalusugan. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso, isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa mundo. Kailangan mo lamang kumain ng humigit kumulang 202 ng munggo upang mabigyan ang iyong katawan ng 10% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa folate. Mayroon ding maraming iron, protina at fiber ang munggo. Ang mga nutrients na ito ay madaling kulangin sa iyong katawan sa panahon ng pagbubuntis. Gayunpaman, ang mga buntis na kababaihan ay dapat iwasan ang pagkain ng hilaw na bean sprouts na gawa sa munggo dahil ang hilaw na bean sprouts ay naglalaman ng maraming bakterya na maaaring magdulot ng pamamaga. Ibababad mo ang munggo na ito sa loob ng 2 oras. At pagkatapos na mababad ang munggo sa loob ng 2 oras, ilalagay ko ang munggo sa isang kaldero, magdaragdag ng 1 litro ng tubig at pakuluan sa loob ng 45 minuto. Habang naghihintay, maghahanda ako ng iba pang sangkap. Gusto mo ba ng rock sugar? Hindi lamang ito isang sangkap sa pagluluto, kundi ang rock sugar ay lubos ding pinahahalagahan sa tradisyonal na gamot bilang isang gamot na may epekto ng pagpuno sa gitna, pagpapatibay ng qi, pagpapagaling ng tiyan, at pagpapalusog ng baga. Lalo na sa mga kaso ng bronchitis, pananakit ng lalamunan, tuyong ubo, kaunting plema, pananakit ng ulo, at pagkahilo, maaaring gumamit ng rock sugar upang pakalmahin ang lalamunan at bawasan ang discomfort. Kakailanganin kong gumamit ng 100 gram ng rock sugar para sa recipe na ito. Maari ka ring gumamit ng mas marami kung gusto mo ng matamis. Pagkatapos ng 45 minuto ng pagluluto ng munggo, pigain ang katas ng kalahating lemon sa sabaw. Susunod, ilagay ang lahat ng rock sugar. Hindi lamang ito maraming mabuting epekto sa paggamot ng mga malalang sakit, kundi isa rin ito sa mga pagkaing tumutulong sa iyong palamigin ang iyong sarili sa mga mainit na araw na tulad nito. Ang sopas ng munggo o munggo na may matamis na sabaw ay isa sa mga paboritong pagkain ng maraming tao sa tag-araw dahil sa mga anti-inflammatory na katangian nito at tumutulong na maiwasan ang heat stroke. At ipinakita rin ng mga pag-aaral sa hayop na ang mga antioxidant tulad ng quercetin at isovisin na nasa munggo ay tumutulong na protektahan ang mga sel mula sa pinsalang dulot ng heat stroke. Tapos na rin ang aking munggo. Ngayon ay ituturo ko sa iyo kung paano ito gamitin. Bawat linggo, dapat kang kumain ng 2 hanggang 3 serving ng munggo na tulad nito. Dapat itong gawin ng regular upang makamit ang nais na resulta. Gusto mo bang kumain ng munggo at mayroon ka pa bang ibang paraan ng paggamit ng munggo? Ibahagi ito sa ibaba ng video na ito upang malaman ng lahat. Pagluluto ng isang dakot ng dahon ng paragis para maging tsaa ay nakapagpapagaling ng maraming sakit. Nililinis ang atay at bato mula sa lason, pinasisigla ang aktibidad ng utak, lumalaban sa pagkapagod, binabawasan ang pagkabalisa, at mas mahaba ang buhay habang mas umiinom. Ang paragis ay isang sikat na halamang gamot sa medisina. Kaya, ano ang mga epekto ng paragis sa paggamot ng sakit at paano ginagawa ang tsaa na ito at ano ang mga benepisyo nito na itinuturing na gintong pagkain para sa katawan? Inaanyayahan kitang panoorin ang video na ito ngayon. Maraming kapakipakinabang na impormasyon sa kalusugan ang ibabahagi sa iyo. At ngayon, alamin natin, ang unang sangkap para sa recipe ngayon ay ang paragis.
kakailanganin kong gumamit ng 50 gram ng tangkay at dahon ng paragis. Kung wala kang sariwang dahon, maaari mo ring gamitin ang pinatuyong dahon o iba pang uri ng tsaa bilang kapalit. Ang paragis ay naglalaman ng mga mineral na siyentipiko tulad ng flavonoids, alkaloids, phyllanthin at mga compound ng hypolatin, nirathin at phyteralin. Naglalaman din ang paragis ng napakahalagang sangkap na phyllanthus. Ang sangkap na ito ay may napakalakas na epekto sa pagbabawal sa HPV sa pamamagitan ng pagbabawal sa DNA polymerase enzyme ng HPV, sa gayon ay binabawasan ang pananakit ng atay. Bukod sa mga tsaa tulad ng green tea, lotus tea, chamomile tea, ginger tea, o jasmine tea, ang tsaa ng paragis ay kilala bilang isang uri ng tsaa na may kakayahang maiwasan at gamutin ang maraming sakit na nauugnay sa atay at bato. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang paragis ay may mapait, bahagyang matamis na lasa, at malamig na katangian na may epekto ng paglilinis ng atay, diuresis, antiseptic, at detoxification. Kilala ito sa paglilinis ng atay. Noong 1988, pinatunayan ng mga siyentipiko na ang paragis ay may mga antibiotic na epekto at pinapatay ang hepatitis B virus sa mga tao. Parehong may napakagandang epekto ang paragis at ang berdeng tangkay ng paragis. Kaya naman, pinayuhan nilang gamitin ang dalawang uri ng paragis na ito upang pigilan ang DNA polymerase ng hepatitis B virus. Ginagamit din ito upang gumawa ng detox tea. Ang viral hepatitis ay isa sa mga pinakakaraniwang nakakahawang sakit. Bukod dito, ito ay isa sa 10 nangungunang sanhi ng kamatayan sa mundo. Mayroong humigit kumulang 1 milyong pagkamatay bawat taon mula sa sakit na ito at higit sa 350 milyong tao ang nagdadala ng talamak na virus na nasa panganib na mamatay mula sa cirrhosis at cancer sa atay. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pinakamataas na rate ng impeksyon sa hepatitis B sa mundo. Ang mga taong may talamak na hepatitis B ay may 20 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng cancer sa atay kaysa sa mga normal na tao at 40% sa kanila ay mamamatay mula sa cancer sa atay. At ang pangalawang kilalang epekto nito ay ang paggamot sa diabetes. Sa India, ang tsaa ng dahon ng paragis ay isa sa mga pagkaing ginagamit sa medisina upang makatulong na maiwasan at gamutin ang mga sakit tulad ng diabetes. Ang mga compound sa tsaa ng dahon ng paragis ay tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Sa gayon, ay nagre-regulate ng asukal sa dugo. Sa kanluran, ito ay isang napakapopular na gamot na matagal nang ginagamit sa South America upang gamutin ang iba't ibang sakit tulad ng edema, gout, malaria, hyperthermia, trangkaso, paninigas ng dumi, dysentery, boils, at ulcers. Upang mapalakas ang bato, ito ay isang mahusay na epekto dahil ang bato ay may napakahalagang papel sa ating katawan sa pagsala at pag-aalis ng mga toxin sa dugo. Ang paragis ay may diuretiko na epekto, pinapataas ang pagtatago ng apdo, at nagpapahinga ng mga kalamnan, lalo na ang mga kalamnan sa genital, urinary, at bile ducts. Ang mga epekto na ito ay humantong sa epektibong pag-alis ng bato. Bukod pa rito, ang paragis ay may epekto ng paglabag sa calcium oxalate crystals at mayroon ding pangmatagalang epekto ng pagpapagaling ng sakit. Ang epekto na ito ay napakahusay na sumusuporta sa paggamot ng bato sa bato. Nagpapaganda ng balat. Ang balat ay nagiging mas maganda kapag ginamit mo ang tsaa na ito. Hindi lamang epektibong nililinis ang mga toxin sa atay, kapansin-pansing binabawasan ang mga pimples dahil sa paglamig ng atay, paglilinis, at mga katangian ng detoxification. At ito ang lahat ng paragis na mayroon ako. Iikliin mo ito at ilagay sa isang kaldero, magdagdag ng 1 litro ng tubig, at pakuluan ang tsaa sa loob ng 15 minuto mula sa sandaling kumulo ang tubig. Habang naghihintay na maluto ang tsaa na ito, ibabahagi ko sa iyo ang ilang tala sa kalusugan kapag ginamit mo ang tsaa na ito.
Huwag gumamit ng tsaa ng paragis sa malalaking dosis nang walang pahintulot ng doktor. Ang mga buntis na kababaihan ay hindi dapat gumamit ng anumang gamot na naglalaman ng sangkap na paragis. At pangatlo, hindi inirerekomenda ang paggamit ng paragis sa malalaking dami at sa mahabang panahon para sa mga pasyenteng may kondisyong malamig. Kapag ang paragis ay pumasok sa katawan, lalala nito ang sakit, pinipigilan ang pagbuo ng init ng katawan, at sa gayon ay nagiging sanhi ng maraming sakit. Sa gayon, ang paragis ay isang ligtas, epektibo, at malapit na gamot sa atin. Sana ang video na ito ay makapagbigay sa iyo ng impormasyon na kailangan mo upang epektibong magamit ang gamot na ito sa paggamot ng mga sakit, at tapos na rin ang aking tsaa. Sisimutin ko ito at ituturo sa iyo kung paano ito gamitin para sa bawat uri ng sakit. Para sa mga pasyenteng may jaundice hepatitis, dapat kang kumain ng 300 hanggang 400 ml ng tsaa araw-araw, tuloy-tuloy sa loob ng 30 araw. Para sa cirrhosis na may ascites, gumamit ng 300 hanggang 40 ng milliliters ng tsaa araw-araw, tuloy-tuloy sa loob ng 40 araw. Para sa mga pasyenteng may diabetes, gumamit ng 250 hanggang 300 ml ng tsaa na ito araw-araw. Gamitin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 24 na araw, magpahinga ng 7 araw, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggamit. Para sa mga normal na tao, dapat kang gumamit ng 350 hanggang 400 ml 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa tsaa ng paragis na tumutulong sa iyong magkaroon ng malusog na atay. Narito ang 3 uri ng tsaa na dapat mong inumin buwan-buwan upang magkaroon ng pinakamahusay na kalusugan. Kumusta, mga kaibigan? Balik tayo sa Kalusugan Lahat Channel. Hangad ko ang marami pang kalusugan at kapayapaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Isiniwalat ng sikat na manggagamot. Itlog na ibinabad sa bagay na ito ay nagpapagaling sa pananakit ng buto at kasukasuan. Napakasimple, dapat malaman ng lahat upang protektahan ang kanilang kalusugan at ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa istatistika noong 2022, ang bilang ng mga Pilipino na may sakit sa buto at kasukasuan ay patuloy na tumataas at bumabata. Bagamat ang sakit na ito sa unang tingin ay hindi nakamamatay, ang mga kahihinatnan nito ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Hindi lamang ito nagdudulot sa iyo ng pananakit at discomfort, kundi nagdudulot din ito ng insomnia, pagbagsak ng pag-iisip, at maaaring humantong sa cancer. Gayunpaman, ang sakit na ito ay ganap na maiiwasan at magagamot sa pamamagitan ng napakasimpleng at pamilyar na pagkain. Ang video na ito ngayon ay magbabahagi sa iyo ng isang napakasimpleng gamot mula sa itlog at pulot na maaari mong gawin at gamitin. Hindi lamang ito mabuti para sa mga buto at kasukasuan, kundi isa rin itong napakahalagang gamot para sa mga gustong tumaba, malnutrisyon, palakasin ang resistensya, at pananakit ng tiyan. Maraming kapakipakinabang na impormasyon sa kalusugan ang ibabahagi sa iyo. At ngayon, gawin natin. Ang unang sangkap para sa recipe ngayon na kakailanganin nating gamitin ay itlog. Kakailanganin kong gumamit ng 10 itlog para sa recipe na ito. Alam mo ba na ang itlog ay mayaman sa nutrisyon? Itinuturing itong isa sa iilang pagkain na itinuturing ng mga nutrisyonista bilang superfood dahil naglalaman ito ng halos lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan. Ang itlog ay mura, may mataas na nutritional value, at madaling lutuin sa maraming masasarap na pagkain. Kung ayaw mong gawin ang gamot na ito, maaari mo ring gamitin ang pinakuluang itlog, pritong itlog, o steamed itlog sa sopas o omelette, na lahat ay masarap at masustansiyang pagkain. Ang itlog ay kilala bilang isang napakayaman sa nutrisyon na pagkain. Ang itlog ay isang pagkaing may napakataas na nutritional value. Naglalaman ito ng calories, protina, malusog na taba, folate, calcium, zinc, phosphorus, selenium, vitamina A, vitamina B5, vitamina B12, vitamina B2, vitamina D, vitamina E,
bitamina K, at bitamina B6. Ang lahat ng ito ay nutrients na lubhang kailangan ng katawan upang maging malusog na hindi matatagpuan sa mga multivitamina at ang mga nutrients na matatagpuan sa isang itlog ay mas mura kaysa sa lahat ng mamahaling bagay na idinadagdag mo. Ang protina sa itlog ay isang phosphoprotein na may pinakamahusay at pinakakumpletong amino acid na komposisyon para sa katawan. Ang protina sa itlog ay pangunahin ng simple at umiiral sa isang natutunaw na porma. Ang protina ng itlog ay isang mahusay na pinagmumulan ng mga amino acid na kulang sa iba pang mga pagkain tulad ng tryptophan at cysteine. Bukod pa rito, ang itlog ay naglalaman din ng napakahalagang pinagmumulan ng lecithin. Ang itlog ay naglalaman din ng omega-3 fatty acids. Ito ay tulad ng isang sangkap na may napakahalagang papel sa proseso ng panunaw at paggawa ng bitamina D na tumutulong din sa paggawa ng hormones, testosterone, estrogen, at cortisol. Tandaan na may dalawang uri ng low-density lipoprotein o LDL na tinatawag ding masamang kolesterol at high-density lipoprotein o HDL na nangangahulugang mabuting kolesterol. Sinasabi ng American Heart Association na kapag mataas ang antas ng LDL cholesterol, magreresulta ito sa arteriosclerosis at magpapataas ng panganib ng stroke, atake sa puso, at peripheral artery disease. Sa kabilang banda, ang HDL cholesterol ay nag-aalis ng LDL cholesterol sa pamamagitan ng pagkuha nito mula sa mga arterya at pagdadala nito sa atay upang sirain ito ng lubusan. Ito ay isang malaking pagpapabuti na nagpapakita na kapag gumagamit tayo ng itlog sa ating dieta, tila nagbabago ang pattern ng LDL cholesterol particles at nauugnay sa pagbaba ng panganib ng sakit sa puso. Ang isang dieta na naglalaman ng itlog ay makakatulong na mapabuti ang paggana ng daluyan ng dugo at maantala ang pagbuo ng plaka sa coronary arteries na napakagaling. Pangatlo, pinananatili ng itlog na malusog ang iyong mga buto. Iminumungkahi ng isang pag-aaral na isinagawa ng Departamento ng Pagkain at Teknolohiya sa Hansel University na ang itlog ay nagpapabuti sa metabolismo ng buto at pumipigil sa panganib ng osteoporosis. Naglalaman ang itlog ng bitamina D na nagpoprotekta sa iyong mga buto. Ang phosphorus ay maaaring magpanatili ng matibay na buto at ang calcium ay makakatulong na mapabuti ang density ng buto. Pang-apat, pinipigilan ng itlog ang kakulangan sa iron. Kung ang tradisyonal na gamot ay naniniwala na ang itlog ay nakakatulong na palakasin ang dugo at mabuti para sa nervous system, kaya maaaring gamitin upang gamutin ang ilang sakit tulad ng anemia sa mga kababaihan, pampakalma, at pampalusog ng katawan. Ang kanluraning medisina ay lubos ding pinahahalagahan ang itlog. Sa papel ng pagbibigay ng iron sa katawan ng tao, maaari mong panatilihin ang pagkain ng tamang dami ng itlog upang makadagdag ng iron sa katawan ng napakagaling. Panglima, nakakatulong ang itlog sa pagbuo ng utak. Ang choline ay isang napakahalagang nutrient na karaniwang hindi napapansin ng karamihan sa mga tao. Ang choline ay isang napakahalagang nutrient na karaniwang hindi natin nakukuha ng sapat mula sa ating pang-araw-araw na dieta. Ginagamit ang choline para sa pagbuo ng mga lamad ng cell at may mahalagang papel sa paglikha ng signal-transmitting molecules sa utak. Ang choline ay isang pangunahing bahagi ng acetylcholine, isa sa mahahalagang neurotransmitter ng utak. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, ang sapat na pagdaragdag ng choline ay partikular na mahalaga dahil ang choline ay mahalaga para sa normal na pag-unlad ng utak ng fetus. Ang itlog ay makakatulong din na maiwasan ang mga depekto sa kapanganakan sa panahon ng pagbubuntis. Ang B vitamins na nasa itlog ay mahalaga para sa pag-unlad ng spinal cord at nervous system ng fetus at nakakatulong din ito na maiwasan ang kanser sa suso. Ilagay mo ang itlog na ito sa isang mangkok. Ang susunod na sangkap na kailangan kong ihanda para sa recipe na ito ay turmeric. Kakailanganin mong gumamit ng 10 hanggang 15 granji ng sariwang turmeric.
Ayon sa pananaliksik ng mga eksperto, ang turmeric ay makakatulong na mapataas ang dami ng apdo at linisin ang atay na nagpapasigla sa mga selula ng atay at nagbibigay ng enerhiya upang maalis ang mga toxin. Huhugasan mo ang balat ng turmeric na tulad nito. Sa resipe na ito, gagamitin ko ang lahat ng balat nito. Ang antioxidant effect ng turmeric ay napakalakas na kaya nitong pigilan ang pinsala ng toxin sa iyong atay. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga gumagamit ng malalakas na gamot para sa diabetes o iba pang kondisyon ng kalusugan na maaaring makapinsala sa atay kung ginagamit sa mahabang panahon. Parehong itinuturing na ligtas ang turmeric at curcumin. Ito ay itinuturing na isang epektibong paggamot para sa talamak at talamak na pinsala sa atay. Ang mga sangkap ng turmeric ay naglalaman ng maraming nutrients na mabuti para sa kalusugan tulad ng calories, protina, taba, carbohydrates, manganese iron, potassium, bitamina, at curcumin. Bukod sa mga mabuting epekto nito sa atay, ang turmeric ay mayroon ding maraming positibong epekto sa katawan. Una, para sa digestive system. Ang curcumin sa turmeric ay tumutulong na mapabuti ang digestive system at pasiglahin ang pagtatago at paggalaw ng bile na napakahusay, lalo na ang sangkap na ito ay may kakayahang pigilan ang bakterya, labanan ang pamamaga ng digestive tract, pagalingin ang mga ulcer at bawasan ang spasms ng tiyan na lumilikha ng isang kalasag para sa tiyan upang mabawasan ang cramp, maiwasan ang bloating at heartburn ng epektibo. Pangalawa ay ang anti-inflammatory property. Sa katunayan, ang pamamaga ay isang napakahalagang reaksyon na tumutulong na protektahan ang katawan mula sa mga panlabas na nagsasalakay. At ang curcumin sa turmeric ay isang compound na may napakalakas na anti-inflammatory na epekto. Ito ay katumbas ng pagiging epektibo ng ilang anti-inflammatory na gamot nang walang side effects. Pangatlo ay ang pagpigil sa proseso ng pagtanda. Maaring hindi mo alam na ang curcumin sa turmeric ay may napakalakas na antioxidant effect. Direkta nitong neutralisahin ang mga free radicals. Matapos pasiglahin ang mga antioxidant enzyme ng katawan, ilalagay mo ang lahat ng turmeric na ito sa garapon ng itlog at ilagay sa isang tabi. Susunod, kailangan nating maghanda ng 300 ml ng pulot. Ang pulot ay naglalaman ng pangunahing asukal, pati na rin ang pinaghalong amino acids, bitamina, mineral, iron, zinc, at mga antioxidant na kailangan upang mapanatili ang iyong enerhiya at kalusugan. Kilala ang pulot sa epekto nito na mapanatili ang malusog na puso. Alam mo ba, ang pulot ay isang pagkain na napakayaman sa phenols at iba pang antioxidant compounds. Marami sa mga sangkap na ito ay may kakayahang bawasan ang panganib ng sakit sa puso. Ang mga antioxidant compounds ay tumutulong na palawakin ang mga arterya sa puso na nagpapataas ng daloy ng dugo sa puso. Maaari rin nilang pigilan ang pagbuo ng mga namuong dugo na nagdudulot ng atake sa puso at stroke. Ang pangalawang epekto na nabanggit dito ay ang pagtulong sa iyong magkaroon ng mahusay na memorya. Nawalan ka na ba ng kakayahang mag-focus sa trabaho? Kung oo, subukan mong magdagdag ng pulot sa iyong buhay. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang pulot ay maaaring labanan ang stress, magpabago ng mga cell, antioxidant defense system, at mapabuti ang memorya ng malaki. Ang nilalaman ng calcium sa pulot ay madaling masipsip ng utak na nagdudulot ng benepisyo sa mga proseso ng metabolic na aktibidad ng utak na may positibong epekto sa paggana ng utak. Sa isang pangmatagalang pag-aaral na isinagawa sa loob ng 5 taon na may partisipasyon ng halos 3,000 matatanda, napatunayan na ang pulot ay nagbabawas ng pagkawala ng memorya na nagpapanatili sa kanila na mas alerto. Ilagay mo ang lahat ng pulot na ito sa garapon ng itlog. Pagkatapos ay ibabad sa loob ng 2 araw. Paminsan-minsan, baligtarin ang itlog ng kaunti upang mas maluto ang itlog. At ito ang resulta pagkatapos ng 2 araw, luto na rin ang itlog. At ngayon,
Ituturo ko sa iyo kung paano ito gamitin. Bawat linggo, kakain ka ng 2 hanggang 3 itlog na binabad sa pulot na tulad nito. Kasama ang 10 ml ng pulot na tubig na ito, kasama ang itlog, gamitin ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buwan, makikita mo ang malaking pagpapabuti sa iyong kalusugan. Ang natitira ay ilagay sa isang garapon at itago sa refrigerator. Maaaring gamitin sa loob ng 4 na linggo. Bukod pa rito, sa kabila ng maraming benepisyo sa kalusugan, may ilang grupo ng mga tao na hindi dapat gumamit ng itlog na may pulot. Una, kapag ikaw ay may pagtatae o may bloated, hirap sa pagtunaw o namamaga ang tiyan. Pangalawa, dapat mong limitahan ang paggamit ng pinaghalong ito para sa mga sanggol at maliliit na bata dahil ang pulot ay inaatake ng bacillus, kaya madali itong magdulot ng impeksyon sa bituka. Pangatlo, kung ang pinaghalong ito ay naiwan sa mahabang panahon at magsimulang bumula at magkaroon ng amag, hindi ito dapat gamitin. Pang-apat, para sa mga taong may sakit sa gallbladder, maaaring magdulot ito ng pagliit ng apdo at lumala ang mga sintomas. At panglima, ang mga taong may problema sa pamumuo ng dugo ay hindi rin dapat gumamit ng pinaghalong ito